Saan ka mang sulok ng mundo, ihahatid sa inyo. Balitang napapanahon, balitang kabang-abang, balitang totoo lamang. Kaya'y tutok ng mga ka-big time, anytime para sa big news na yun. Pilipinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Big news ngayon, Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, anytime. Big news ka, big time, anytime. Saan ka mang sulok ng mundo, ihahatid sa inyo. Balitang napapanahon, balitang kaabang-abang, balitang totoo lamang. Kaya'y tutok ng mga ka-big time, anytime para sa big news ngayon. Pilipinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Big news ngayon, Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, anytime. Sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Big news ngayon, Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time. Big news ka, big time, anytime. Anytime. Big news ngayon, Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, anytime. Anytime. Big news ka, big time, anytime. Panginoon, maraming salamat sa laging pag-alalay sa amin, sa laging pagtulong sa amin. We really appreciate all these things sa aming mga buhay. Ngayon po, Panginoon, alam po namin na lagi po kayong nakabantay sa amin, na lagi po kayong handang magbigay ng suporta sa amin, at lahat ng ito'y ipinagpapasalamat po namin sa inyo. Alam namin, Lord, that we can trust your love, we can trust your blessings, and we can trust your faithfulness. And we know that your presence in our lives is more than enough. Panginoon, ngayon pa lang, salamat na. Alam namin ang pagtulong mo ay hindi na magtatagal, na magbabago na ang dapat mabago, na mapupunta na sa way namin ang lahat ng tulong na kailangan namin. Panginoon, tulungan mo rin ang aming bayan. Tulungan mo nang makabangon ng tuluyan ang aming bansa. Kami ay maniniwala at magtitiwala na darating na ang tulong na laman ng aming mga dasal para sa Pilipinas. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Arangkada Balita. Good morning! Good morning! Following standard time mga kabigtayan, mga oras po natin ay alas 6:07 na po ng umaga. Good morning! Magandang umaga, Pilipinas! At syempre sa ating oras ngayon ay talaga namang alas 6:08 na po. Kamusta po ang inyong mga araw? At syempre samahan niyo ako until 7 o'clock in the morning dito sa ating balitaan sa Arangkada Balita. Wake up! And good morning, kilos dahil tanghali na po mga kabig-time. At sa lahat na may mga pasok ka ba? Wake up! Kilos and of course exercise. Wake up! Inatinat po tayo ngayong umaga at syempre alam mo naman, pagkaaraw po ngayon ng Webes, nako, bukas so ay Foundation Day and
itong Lipa Foundation Day ng Lipa City. Good morning! Good morning, good morning. Good morning! Sa lahat ng mga big time po natin, good morning sa inyong lahat. Ano? And standby sa ating mga balitang lokal at balitang Ronda Probinsya. At itong mga balitang national ngayong umaga. And good morning po sa ating lahat ng mga kabig time po natin. Siyempre sa ating mga tagapakinig po dyan sa 106.1. Dyan po sa Tacloban, magandang umaga po. Ano? Good morning! And of course sa ating mga kaibigan po dyan sa 106.9 sa BNN, BB Call, and of course sa 94.3 dyan po sa Binangunan, Rizal. Good morning! Good morning po sa ating mga soaking mga tagapakinig po dyan. At dito po sa ating social media platform. Sa ating live today, sa ating balita ngayong umaga, no? Sa social media sa Big News Ngayon Pilipinas at sa Arangkada Balita Nationwide, maghahatid ng balita at serbisyo publiko. Good morning po. And sa lahat ng mga big time natin, don't forget share, like, and follow ang ating live today. At syempre sana itong mga usapin ngayon pala regarding ho dito sa Tacloban, itong mga San Juanico Bread, kasi malaki po ang pinsala at dito ho padating sa transportasyon ng mga goods, and from the Mindanao, from the Visayas going to Luzon, yan po ay nagiging problema pa rin, Bakit wrong timing? Sana mas maganda yan, yung San Juanico Bread na yan. Kung sinasabi nila mahigit 8 billion na pesos po yon ang pondo, mas maganda kung gumawa na lang na sariling tulay na isa. Para ma-alternate, ay hindi mabugbog ang isang tulay, yung papunta, pabalik pa, Yan nga, mga big time, dapat yan ang kanilang ginagawa, ewan ko ba, dito sa mga sistema ngayon, dapat to ay inaral nila yan bago nila ho ay umpisahan, kung paano, kasi marami pong maapektuhan, hindi lang isa, libo-libo na mga Pilipinong umaasa, dahil nga pagdating ho sa transportasyon ng mga produkto na galing po dyan sa Mindanao, mga kabig time. So may mga big time, and ganda ko baga muna kay Ma'am Danica Marquez. Good morning! And good morning po. And of course kay Sir Molon, magandang umaga po dyan. Dyan po sa Tacloban. Good morning po sa inyo, sir. And sa lahat ng mga big time po natin dyan. And gandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Tambay at dadako na po tayo sa ating mga headlines. At siyempre sa ating mga balita nasyonal. Ngayong umaga po at standby at dadako na po tayo sa mga balita natin ngayong umaga. Ako po ang inyong Big Time Bong. Napodong, don't forget share, like, and follow po ang ating live today. Ito po yan sa Big News Ngayon Pilipinas. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Wala ba yung standard time, mga kabig time, mga oras po natin ay alas 6:12 na po ng umaga. Standby at dadako na po tayo sa ating mga balita ngayong umaga, mga kabig time. Samantala sa balitang nasyonal,
Sa balitang nasyonal ngayong umaga mga kabigtay ay mga tabatsoy na mga pulis ay sisibakin ayon nga ho kay Tory mga kabigtay. At binigyan lamang ng 1 taon ni Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Tory III ang mga overweight na mga tabatsingtsing na mga pulis. Ay nako At ito ay magpapayat upang hindi masibak sa serbisyo. Ito naman ang sinabi ni Tory na kung saan ay pinagbantayan niya ang section 30 na Republic Act number 6975 ang Department of Interior and the Local Government Act of 1990 na ito ay nagsasabi na kwalifikasyon upang maging miyembro po ng PNP mga kabigtay. At ayon naman kay Tory, nakasaad na mas itong overweight ay kailangan na magiging ang kanilang kilo or itong standard ay responding para ho sa kanilang age at dahil nga ho sa kailangan na maging fit ang pulis mas maganda ang pangatawan dahil nga ho sa pagkilos alimbawa kung may habulin ka nga naman kung tabating-ting ka nga naman paano yun, di ba? Baka yung habulin abay hindi mo maabutan dahil nga siyempre sa pagkilos o sa overweight ng mga pulis. Paliwanag naman ni Tory mga kabigtay sa ilalim po ng PNP ang pagkakataon na ito ay magpapayat o ibalik ang kanilang normal na timbang sa loob po na 6 buwan hanggang 1 taon. Oy nako Anya ay sakaling hindi ito makakapapayat ang pulis ng overweight ay hindi naman ito magdadalawang isip na tatanggalin sa serbisyo. Ang mga medical and condition naman na posibleng ito maharap sa complete o disability o discharge o lilipan sa administrative work. Una, ang sinabi naman ni Tory na kailangan ang physical lipit ang mga pulis upang mas madaling makaresponde bilang bahagi po ng disiplina para naman sa mga pulis mga kabigtay. Balitang Nasyonal. Talabing standard time mga kabigtay, mga oras po natin sa inyong mga orasan ngayong umaga ay alas 6:17 na po Kilos-kilos dahil tanghali na po mga kabigtay. At samantala sa ating balitang nasyonal ngayong umaga, mga Pinoy na sa Iran ay lilikas at 3 bansa ay kinakausap na sa nasabing rota. Nakipag-ugnayan na ang himbahada ng Pilipinas at tirahan ng mga diplomat na mga mula sa Azerbaijan at Turkey at mga karahati pang bansa. Ito ay kaugnay sa posibleng rota na daanan kapag lumala ang nasabing sitwasyon sa seguridad ng Iran at kailangan ng lumikas ang mga Pilipino doon. Sinabi naman ng Philippine Ambassador Irene Roberto Manalo na nakipag-ugnayan na sila sa mga ambasador na 3 bansa sa bahagi po ng contingency plan ng nasabing imbahada. Patuloy pa rin ang palitan ng missile attack sa pagitan po ng Israel at Iran. Ito ay nakausap na ang mga ambassadors ng mga bayan na dito sa Iran ay magkaroon po ng negotiation anya ni Manalo ay kung kinakailangan anya ay mag-evacuate
pamagitan po ng land travel ay gagawin nila ang base utos po ng Department of Foreign Affairs. Ay mas maganda na ito po ay mas maaga na, no? Kung anong may kaguluhan, kung saan yung area na may kaguluhan po dyan sa ating mga kababayan mga Pilipino, ay mas maaga umalis na kung sakali na hindi natin tayo na kung ano pa man, no? Magsalikas na para sigurado ang ating kaligtasan, no? Samantala, ang inulat ng Inboy na walang mga Pilipinong nasagtan sa mga wilga ng Israel. Ngunit sinabi naman ito ay manatiling tense ang sitwasyon sa nasabing Iran. Natilian niya ay ang tensyon, ang mga sitwasyon sa Iran ay patuloy ang ginagawa nilang pag-iingat pa rin. Ano? Dahil nga ho dito mga kabig time ay careful kami ang aming mga paggalaw dito sa Tehran sa Iran at maya't maya ay dumarating ang mga pag-atake po ng Israel. Sa ngayon ay panay ang aming payo sa ating mga kabayan at manatili ang kanilang tinitirahan. Dagdag pa ni Ambassador Manalo na mayroon pong mga humigit na kumulang sa 700 mga Pilipino ang kasalukuyan pong nakarestro. Oy, naku ha, sa database ng Embahada na sa Iran po, karamihan sa kanila ay kasal sa mga Iranian national. Dinagdag pa ni Manalo na wala sa mga Pilipino na humihiling ng tinatawag na repatriation. So, halos lahat ito ay may mga asawa na mga Iranian ay kahit na, no, dahil nga ho sa paglaglag ho ng mga missile. So, medyo mag-ingat-ingat pa rin tayo mga kabig time dahil nga ho siyempre sa mga oras na yan ay talaga namang tuloy po ang bakbakan ng Iran at Israel. Kaya medyo ingat talaga ang ating mga kababayan po doon, no, sa mga OFW natin mga kabig time. Philippine Standard Time mga kabitay, mga oras po natin sa inyong mga orasan ngayong umaga ay talaga namang napakabilis, no? Alas 6:20 na po ng umaga mga kabitay. At samantala sa ating balitang Ronda Probinsya ngayon, Davao City Police Chief ay humiling ng relief sa nasabing pwesto Davao at ito ang nagain ngayon ang pinakamataas na opisyal ng Davao City Police Office ng DCPO na kahilingan na para ho ma-relief sa pwesto dahil nga ho sa mga lalahanin sa kalusugan. Si DCPO Director Police Colonel Hansel Marantan ay humarap po sa konsiyo ng lungsod para ho sa isang exit call. Inayag din niya na magsumiti siya ng kahilingan para ho sa relief ng PNP National Headquarters noong Biyernes ng Hunyo 13 na 2025. Sa punong tanggapan po ng PNP ay maaari itong maglabas ng desisyon sa 15 araw na pagkatapos po ng paghain. Nagain din ng leave para ho sa absent si Marantan habang ito ay inihintay ang nasabing desisyon mga kabigtay. Ang sa kanyang 11 buwan na panungkulan ay nagulat si Marantan na mga nagawa kabilang dito sa 100% na kahusayan para dito sa solusyon sa krimen na walang mga insidenteng mga terorista at walang karahasan na may makaugnayan sa halalan sa Davao City. Kabilang ho dito sa pagkilala sa kanyang serbisyo ay pagkakaisang inoporbahan ng sangguniang panlunsod. Ang isang resolusyon na ito ay pinuri si Marantan para ho dito sa DCPO na kanilang itong pagsisikap para sa panatili ang kapayapaan at kaayusan sa nasabing lungsod sa Davao. Ito ho ay narekomenda umano si Marantan ang tatlong potensyal na magkahalili na maaari itong pumalit sa kanya sa nasabing posisyon sa bilang acting DCPO chief sa Davao mga kabig time. Ronda Balita.
Malamang standard time mga kabig time. Ang oras po natin ay alas 6:23 na po ng umaga. Samantala, 40 anyos na ilang ulit na ng milisya sa isang batang babae ay arestado na mga kabig time. Samantala, arestado ngayon ang 40 anyos na lalaki dahil nga sa ilang ulit ng pagmolestisya sa isang batang babae sa Valenzuela City noong Lunes, Hunyo 16. Matapos sampahan po ng kaso ng mga magulang ng paslit ng akusado na si alias Jumer at tumakas ito sa nagtago kaya naglabas ng warrant of arrest kung ito ay ang hukuman sa ginawang manhunt operation alas 10:30 ng gabi nang ito ay matunton sa arestuhin ng mga tauhan sa Valenzuela Police City at ni Police Colonel Aderson B. Sayas na si alias Jumer sa barangay Maysan. Inaresto ang nasabing suspect sa tulong po ng arrest warrant na inilabas naman ni Valenzuela Regional Trial Court RTC Presiding Judge Evangeline Mendoza ng Branch 207. Para ho dito sa dalawang bilang ng RA 7016 on Special Protection of Children's Agent Child Abuse, Exploitation at Discrimination Act. Ang isang bilang ng Act at itong ilalim po ng Article 336 Revised Final Code. Penal Code mga kabig time. Ayon nga ho sa Valenzuela Public Information Office ng PIO Chief Police Major Randy Landiral na ito ay makalaya lamang pasamantala ang akusado kung ito ay makapiyansa ng 550,000 mga kabig time. Medyo malaki-laki po yan dahil nga ho sa kanyang nasabing kaso kaya minsan nga ho itong mga kaso na feeling ho natin na hindi ho mahuhuli abay sa tagal po ng panahon basta ang batas ay hindi ho natutulog, yan po ay mahuhuli mga kabig time. Balitang Nasyonal. Samantala sa balitang lokal, senyor patay ang anak nito na rider. Sugatan naman sa nasaging SUV. Nako medyo ingat-ingat po tayo pagdating dito sa mga pagmaniho sa kali. Dahil nga syempre ngayon mga kabig time ay kahit anong ingat mo ay alam naman natin na ang nakakasalubong mo ay hindi nag-iingat. Kaya hindi po biro ang nagdadrive sa kali kaya medyo mag-ingat po tayo mga kabig time. Samantala ay patay ang isang lula at sugatan naman po ang anak nitong driver matapos tumalapon nang ito ay magsalpukan ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang motorsiklo kahapon sa umaga sa Hunyo 7 sa Valenzuela City. Patay sa pagsapit po ng Valenzuela Emergency Hospital ang biktima na si Luzmenda Libatique sa 63 at government employee, residente po ng Northville, Batu sa Barangay Bignay, habang ito ginagamit naman sa naturang pagamutan ang kanyang anak sa nagmamaniho ng motorsiklo sa isang rider sa kanilang nakabanggaan. Paharap naman sa kasong reckless and imprudence resulting homicide and multiple physical injury at damage sa property ang 42 anyos na guro na ito sa pampublikong paralan na si alias Irene Sasulat ni Valenzuela Police Officer in charge Colonel Aderson Visayas na ito ay tinatahak ng motorsiklo ang sinasakyan ng mag-ina na ito sa kabaan naman ng Narciso Street sa Barangay Kanumay patungo naman sa Paso di Blas dakong alas 6:30 po ng umaga mga kabig time nang masagi sila ng nag-overtake na Toyota Rush sport utility vehicle ng SUV sa minamaniho naman ng isang guro. Dahil nga dito ay nawala ng kontrol sa manubela ang nasabing rider at nabangga
nila ang kasalubong isang mga motorsiklo na dahilan upang tumilapon ang biktima habang tumakas naman ang SUV na minamaniyo ng isang suspect. Isinugod ang mga biktima sa nasabing pagamutan, subalit ay diniklarang patay ang lula habang ito ay nadakip naman ang mga pulisya ang suspect sa follow-up operation sa barangay Bignay, Dakong alas 4:30 ng hapon mga kabigtay. Mix. Balitang Nasyonal. Parliament Standard Time mga kabigtay, mga oras po natin sa inyong mga orasan ay 6:25 na po ng umaga at kilos-kilos dahil tanghali na po mga kabigtay. Samantala sa balitang nasyonal ngayon, DOA umalerto sa petrolyo o ito naman ay sisirit ang presyo o pagtaas ng petrolyo dahil nga syempre itong mga gera ho dyan sa gitnang silangan, no? Dahil nga ho sa pagtaas na naman, kawawa na naman po ang ating mga tsuper. Ang ating mga nagbabiyahe, yung mga naghahanap buhay, no? Alam natin na talaga namang pasakit na naman po ito mga kabigtay. Naka-alerto naman ang Department of Energy ng DOA na upang ito ang magbigay ng protektahan ang supply po ng mga produktong petrolyo sa bansa sa gitna po ng inasahang pagsirit ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Dahil nga dito patuloy pa rin mga kabigtay ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Sinabi naman ni Garin na ito ang anggarang prioridad ng DOA na tiyakin ang supply ng fuel at ito mananatiling matatag ang sapat sa anumang lokal na price. Magkaroon ito ng adjustment ito sa pamahalaan para maibsan ang epekto ng nasabing ekonomiya na sa ating bansa. Sa pamagitan po ng kipag-ugnayan naman ang oil industry sa mahigpit na ito ay pagsubaybay sa mga inventaryo o sinisikap anya ang DOA na ito ay manatili ang seguridad ng enerhiya habang ito ay maghanda naman ng target ang mga intervention upang ito ay suportado o suportahan ang mga sektor na ito ay pinaka-apektado nito. Umapila naman ang DOA para ho dito sa industry of players para naman magpatupad ng staggered fuel price adjustment na lalo na ang mga magkabilang sa pagtaas po ng presyo ng langis sa buong mundo upang ito ay mabawasan ang epekto ho ng local consumers. Noong Hunyo 16, presyo po sa Dubai o umabot naman ito sa $73 bawat bariles ayon nga sa DOA. So, tumaas na po mga kabigtay, no? Sa ganitong kadahilanan ay sinabi naman ng energy ng OIC ng handa ang gobyerno na ito ho magpapatupad naman ng subsidy na ito ay sa pangatlong mga sektor itong direktang naapektuhan ng pagtaas po ng presyo ng gasolina at particular dito ang mga pagdating sa transportation. Of course, at siyempre sa ating mga agrikultura upang iwasan ang nasabing domino effect nito. At sa ilalim po na umiral ng patakaran ng mga substitute na itong pangatlong o panggatong para naman dito sa tsuper sa mga publikong mga transportation at mga magsasaka ay otomatiko na ito ay magkaroon ng inactive. Kapag ang presyo po sa Dubai ay crude o ito lumampas naman sa $80 bawat bariles. Ang 2025 General Appropriation of Act o GAA ito ay naglaan ng 2.5 billion ang Department of Transportation para ho sa subsidy para ho sa mga tsuper at itong mga publikong sasakyan, taxi, ride o hailing services at delivery platform sa buong bansa. At samantala ang Department of Agriculture naman ay may allocation na 585 million upang ito suportahan ang mga magsasaka na ito at mga kasama dito ang mga mangingisda, mga kabigtime.
sektor sa agrikultura at maaari itong maapektuhan sa pagtaas po ng gastos ng gasolina. So lahat ng mga bagay, no, lahat na pong ginagamit to sa sasakyan, kahit pandagat man, may pangbaylan man yan, ano, pangpahipapawid naman yan, yan po ay magtaas po ang presyo po ng mga gasolina ngayon, no? Malaki pong epekto po ito sa atin bansa, sa lahat ng may maghanap buhay na ikangaho ay gasolina ang ginagamit, no? Sinabi naman ni Garin na patuloy pa rin ang sinusubayan at suriin ang ng DOE real time ang datos po na pandaigdigang merkado sa inarihiya upang ito ay makapagbigay ng panahon batay nga ho sa ebidensya sa mga tugon ho ng patakaran. Ang mga kumpanya na langis po ay kasalukuyan na kinakailangan ang manatili at hindi bababa sa 30 araw ng inventaryo ng krudo at 15 araw naman sa pag-inventaryo ng mga finished petroleum products, mga kabigtay. Kasi yan po ang magiging problema natin ngayon, itong pagtaas talaga ng presyo. Kasi ito nga, sana ho ay yung pagtaas naman ng presyo ng langis, wag naman po na samantalain ng ating mga nung mga nagtitinda, no? Mga traders po natin ng mga dambuhalang malalaking kumpanya, no? Kaawa-awa o ang ating mga kababayan pagdating ho dito sa pagtaas naman ng presyo ng gasolina. Mix News. Balitang Nasyonal. Samantala sa Balitang Nasyonal, itong paghahanda ng tag-ulan o pinalikas o pinagigting ng pamalaan. Ang pinalakas ngayon ng gobyerno ang pagsisikap nito na paghain ng epekto sa pagbabapon at iba pang benta kapag ito ay sumapit naman ang nasabing panahon ng tag-ulan. O syempre ngayon po ay July, for sure ako mga kabig time hanggang December na po yan, magkakaroon na po yung mga ilang pag-uulan. Kaya ho, medyo lagi po tayong handa dito, ano? Sinabi po ng Palace Press Officer Presidential Communication Undersecretary Claire Castro sa press briefing sa Malacanang na ito ay patuloy ng Department of Public Works and Highway ang DPWH ang papagawa ng flood control. Alam mo, ang flood control, lagi lang po natin narinig itong flood control kasi no, dito ho na malaki ho ang inilaga ng gobyernong pondo pagdating ho dito sa flood control. Ano, kamusta yung mga flood control sa inyong mga lugar? Yan ba ho ay napakinabangan? Yan ba ho ay maayos at naging okay na po ba? Okay, yan nga problema, yan ang usapin lagi ho pagdating dyan sa flood control, mga kabigtay. Siniguro naman ng DPWH Secretary Manny Bonuan na sisimulan na po nila ang pagka-construction dito sa mga project para dito sa flood control na matagal na kasi itong direktiba. Alam mo, paulit-ulit lang po yan, ano? At sayang po ang pondo ng ating gobyerno, ha? At naasahan po natin na lagi tayong magiging handa sa pagbaha. Ay dapat, kasi pag hindi ko kayo handa at wala pa hong naitulong ang gobyerno sinasabing mga flood control na yan, abay obligasyon po ng gobyerno na tulungan po ang mga kababayan natin dun sa mababang lugar pagdating ho dyan sa mayroong mga flood control po, sinasabing itong ating gobyerno na mga proyekto na hindi naman ho natatapos at nakatingga, at yan po ay gatasan ng ating mga namumuno, ano? At iba pang mga ahensya ng ating gobyerno. Ang Pilipinas ay isang disaster front, ay matagal na po, ano? Ang country halos sa 20 bagyo na taon-taon po ang naharap sa regular o sa bansa mula ho sa pagbaha, lalo na sa urban low laying area ho sa kabilang ho sa dako na sinabi naman ni Castro na ito ay maglungsad po ng Department of Science and Technology ang isang centralized alert system para sa publiko para ito ma-access ang critical weather advisories, mga kabigtan. O dapat to lagi tayong handa. Ngayon pa lang ho maghanda na tayo. Kasi pagdating sa ulan, sa bagyo, abay, kung hindi ho matibay ang iyong bahay, alangan at nasa tabing ilog, kung ano man ang posisyon ng iyong bahay, abay, kaawa-awa ang mga taong hindi ho talaga sa pundasyon at konkretong mga bahay, dahil nga sa mga light material kung saan man, hindi lamang sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, yan po ay marami pa rin mga Pilipino ang naghihirap. No?
Kaya nga sinasabi ho natin lagi na kung ang gobyerno naman ho ay hindi talagang pansin yung mga nasa laylayan, dyan po sa laylayan mga kabigtay, marami pong mga kababayan nating naghihirap sa ngayon, no? Na hindi pa ho siguro nakita ang gobyerno or either dun sa lokal na pamalaan ng mga LGU, ano? Dapat to, yan ay isa-isahin para ho mabigyan ng tulong ng ating gobyerno ang ating mga kababayan na mahirap po dyan sa laylayan mga kabigtay. Mix News. Balitang Nasyonal. Philippine Standard Time mga kabig time. Ang oras na natin ay alas 6:38 na po. Standby mga kabig time sa ating mga balita ng ating mga big news reporter. At tayo muna ay magka-commercial break. Ano? Pagbalik po natin mga kabig time at dadako na po tayo sa ating balita agad ng ating mga big news reporter. Standby! Walang pinipiling panahon ang sakit na dengue. Tag-ulan man o tag-araw, huwag hayaang dumami ang lamok sa inyong lugar. Panatilihin ang kalinisan sa ating tahanan. Ang dating 4S kontra dengue, lalong pinatibay. Mag 5S na. Una, search and destroy mosquito breeding places tulad ng mga lumang gulong, paso, balde, at drum. Pangalawa, secure self-protection tulad ng pantalon, long sleeve na damit, at mosquito repellent. Pangatlo, seek early consultation lalo na kung may simptomas na ng dengue tulad ng mataas na lagnat, sakit sa kasukasuan at pananakit ng likod ng mata. Pang-apat, support fogging and spraying only in hot spots areas. Pang-lima, sustain hydration lalo na kapag nilalagnat dahil sa dengue. Laging tandaan ang 5S para iwas dengue. Search and destroy, self-protect, seek consultation, support fogging in outbreak areas, and sustain hydration. Ang dengue, nagbabanta. Mag 5S para laging handa. Isang palaala mula sa Department of Health at manhimpilan ito. Saan ka mang sulok ng mundo, ihahatid sa inyo. Balitang napapanahon, balitang kabang-abang, balitang totoo lamang. Kaya'y tutok ng mga kabigtan anytime para sa big news na yun. Pilipinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Big news na yun. Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, anytime. Big news ka, big time, anytime. Saan ka mang sulok ng mundo, ihahatid sa inyo. Balitang napapanahon, balitang kaabang-abang, balitang totoo lamang. Kaya'y tutok ng mga kabigtan anytime para sa big news na yun. Pilipinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Big news na yun. Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, anytime. Big news ka, big time, anytime. Big news ka, big time, anytime, anytime. Para sa big news ngayong Pinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Big news ngayon Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, big news ka, big time, anytime, anytime. Big news ngayon Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, anytime, anytime. Big news ka, big time, anytime.
Philippine Standard Time, mga kabigtang oras ay alas 6:45 na po ng umaga. At samantala tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito sa Big News ngayon, Pilipinas sa Arangkada Balita nationwide. At samantala ang pinitong report mo naman sa patrol number 5, Joseph Polga sa kanyang balita itong drug bypass operation sa Batangas City. Dalawang suspect na lalaki ay nakuhanan ng mahigit sa 100 gramo ng droga. Nakumpiska at aabot ito sa halaga ng 1 milyon na pesos. Alamin natin ang update mula sa patrol number 5. Joseph Polga, standby sa iyong balita. Big News. Patrol Report. Yes, Joseph, magandang umaga. Ibalita mo. Alright, Joseph, go ahead. Gandang umaga mga ka-Big News Batangas. Mamagsak sa kamay ng mga otoridad ng Batangas City ang sinagawa nilang bypass operation na itong mga suspect ay kabilang sa high value individual. Makaraan na magpanggap na pusher buyer ang isa sa mga pratiba ng Batangas City. Doon na sinagawa ang bypass operation. Nangyari ito dakong alas 10:47 ng gabi, June 15, taong 2025 sa barangay Bolbok, Batangas City, kung saan naaktuhan na nagbebenta ng illegal na droga ang mga suspect na kinilalang si alias Joven, alias Jomel, na sa ustong gulang. Nabawi rin ang ginamit na mark money nasa mahigit na 30,000 pesos at nakuhanan din sila ng motorsiklo na ginagamit nila sa kanilang mga transaksyon at nang timbangin na nga ang nakuhang droga sa kanilang mga bill bag ay umabot ito naman sa 100 gramo ang bigat nito at may street value ito na aabot naman sa 1 milyong mahigit ang halaga ng mga shabu na nakumpiska sa kanila. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng PNP Batangas City ang dalawang suspect at kakarapin ang paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Big News ngayon, Pilipinas, Patrol numero 5, Joseph Pulga. Big News. Patrol Report. Big News. Police Report. Big News. Ronda Balita. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Arangkada Balita. Palabing Standard Time, mga kabitang oras, alas 6:49 na po ng umaga. Tanghali na po mga kabig time, kilos-kilos. Dahil nga tanghali na po mga kabig time. And of course, sa ating balita naman, wala naman sa Mindanao Patrol number 11, number 12, Bert Lau. Sa kanyang balita ngayong umaga mga kabig time, may standby sa balita ni Patrol number 12. Bert Lau, itong MILG Minister ng Alba ay pinabulaanan ang kumagkalat na sabing issue. Alamin natin kung ano itong mga issue na sinasabi ni Bert Lau. Standby, Bert! Patrol Report. Alright, at Bert, magandang umaga. Ibalita mo.
Magandang umaga mga ka-Big Time. Para sa Big News ngayon Mindanao, ito ay mariing pinabulaanan ni Alba sa kanyang official statement na inilabas ngayong hapon. Aniya bilang isang abogada at dating Bangsamoro Attorney General, alam niya ang umiiral na procurement law. Batay sa Republic Act No. 9184 at Republic Act No. 12009, siya ring gabay ng MLG procurement procedures. Sa nakalipas na taon, ang MLG ay laging nagnanais ng maayos at mahusay na serbisyo para sa ikakabuti ng local government unit ng rehiyon. Tiniyak ni Alba na striktong sinusunod ng MLG BARM ang lahat ng batas higil sa government process. Hinikayat naman ito ang publiko na maging maingat sa pagbibigay ng komento, lalong-lalo na kung kulang ang kaalaman higil sa naturang issue. Samantala, nirerespeto naman ni Alba ang due process of law kung saan ang mga nag-akusa laban sa kanila ay inuobligang magpresenta ng malinaw at matibay na ebidensya para suportahan ang kanilang reklamo. Humingi rin ng paumanhin si Alba sa mga individual na nadamay sa hindi patas na aligasyon. Para sa Big News ngayon Pilipinas, Patrol number 12, Bert Lau. Big news. Patrol Report. Big news. Ronda Balita. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Arangkada, balita. Philippine Standard Time mga kabitan, mga oras ay alas 6:53 na po ng umaga. Naku, ang bilis po ng oras natin ngayon, no? At tanggapin natin yung report. Wala naman kay Kuya Alan De Pedro. Yan po sa North Cotabato, tema limo ni Congresswoman Abay Adimpon. Mastura ay binisita ang bahay ni Maria Para o ito ang maghandog ng tulong sa mga lulu at lula. Abay, magandang balita po yan. Standby, Alan! Patrol Report. Yes, Alan, magandang umaga. Ibalita mo. Yes, magandang umaga para sa Big Time ngayon mula dito sa aking kinalalagyan na nakipag-ugnayan ang pamunuan ng sa Bahay Maria sa lungsod ng Cotabato ay tinungo ng Team Limo ng Maguindanao del Norte with Cotabato City Representative Congresswoman Dimple Mastura. Ang Bahay Maria sa lungsod ng Cotabato upang maghandog ng tulong para sa mga kababayan nating mga senior citizen na nasa pangangalaga ng naturang institusyon. Mula sa pagproseso ng kanilang mga pangangailangan na medikal at makikipagtulungan sa crisis intervention unit o CIU ng Cotabato City Department of Social Welfare and Development 12 ng DSWD ay sinamahan ng team ng Congresswoman ng Masa ang nasa 19 na senior citizen upang makabil ng libreng gamot mula sa isang tanyag na butika. Dagdag pa nito, maliban sa handog na libreng gamot ay namahagi din ng ang tanggapan ng masipag na mambabatas ng food pack para sa mga kababayan nating nanunuluyan sa Bahay Maria. At yan ang reporta para sa Big News ngayon Pilipinas. Ito si Patrol number 13, Alan Di Pedro. Big news. Patrol Report. Big news. Ronda Balita. Bawat oras,
may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Arangkada Balita. Estate, è ora di azzurro, balla, balla. Palabing standard time mga kabigta, mga oras po natin sa inyong mga orasan ngayong umaga. Alas 6:56 na po ng umaga at samantala, no? Tanggapin natin ang report mula naman kay Patrol number 20 at Joren Sambas, no, sa kanyang balita mula sa Bicol Region. Ay itong NFA Bicol ay tiniyak ang sapat na supply sa dekalidad na bigas nasabing 20 pesos ang pabainting bigas program. O tingnan natin kung okay ba ang bigas do dyan sa Bicol Region. Sa ulat ni Patrol number 20 Joran Sambas tambay. Patrol Report. Yes, Joran, magandang umaga. Ibalita mo. Marahay na aga mga kabig time, tiniyak ng National Food Authority sa rehiyon ng Bicol na may sapat at dekalidad na supply ng bigas upang suportahan ang pagpapatupad ng programang Benting Bigas. Meron na. Ang programang ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking may akses ang bawat Pilipino, partikular ang mga minimum wage earners sa abot kayang ngunit di kalidad na bigas. Bukod dito, inuulit din ng NFA Bicol ang kasalukuyang grains inventory ng rehiyon bilang patunay ng kahandaan ng kanilang tanggapan sa pagpapatupad ng nasabing programa. Hinikayat din ng ahensya ang mga lokal na magsasaka na ipagpatuloy ang pagbebenta ng kanilang aning palay sa NFA upang mas mapatatag pa ang supply ng bigas at matiyak ang tuloy-tuloy na implementasyon ng PBBM program. Para sa Big News Ngayon, Pilipinas, Patrol number 20, Joren Sambas. Big news. Patrol Report. Big news. Ronda Balita. Bawat oras, may mahahalagang kaganapan. Bawat oras, may mahahalagang pangyayari. Para updated ka sa mga huling kaganapan, tutok lang sa istasyong nangunguna sa balita sa labas at loob ng bansa. Hatid ay serbisyo publiko, balitang totoo. Arangkada Balita. Estate, è ora di azzurro, balla, balla. Palabing standard time mga kabig time oras ay alas 6:59 na po ng umaga. Gandang umaga muna kay Kong Gina Bio. Good morning. Good morning! At sa ating mga kaibigan po dyan, ano? And nakapasubaybay po dito sa ating programa sa Arangkada Balita. Good morning Pilipinas. And of course, sa ating mga kabig time po dyan, kilos-kilos dahil 1 minuto na lang, sumapit na ang alas 7 ng umaga, mga kabig time. At tanghali na po mga kabig time, alright? And sa lahat na may mga pasok, kumilos na po dahil alas 7 na, oh. Ang bilis-bilis po ng oras natin, naku po. Araw po ngayon ng Huwebes. At bukas po ay Friday and po ay Foundation Day po ng lungsod ng Lipa. Announcement, inasahan po ang
ang mabigat na traffic bukas dito sa lungsod ng Lipa, no? Medyo ano tayo ha? Sa ano tayo sa between in the 5 o'clock in the morning until siguro mga 10 o'clock in the morning until ganun lang, no? Yan ang po ang magiging ano tayo, no? Problema sa kabayanan, no? Dahil po sa sentro, sa lungsod ay medyo masikip po ang ating mga kalye, no? Dahil sa mga gagawing parada, no? Yan, alright, and happy Foundation Day po dito po sa lungsod ng Lipa. Ano ho? Medyo may traffic, so inaasahan na po natin yan bukas ang pagbigat po ng traffic. Ano ho? Kaya kailangan natin siguro ay kung kayo may mga lakad-lakad bukas dyan po sa dito sa lungsod ng Lipa, ano ho? Ay di kayo naman ho ay maghanap muna ng ruta para hindi kayo matraffic. So basta yan po ay sa oras na yan mga 5 to hanggang 10 o'clock. Medyo busy po ang ating kahabaan ng Sabang, kahabaan ng ating CM Recto going to ano po yan, Ayala Highway, ano ho, lalabas po yan, no? So yun po ay and then ma-end po yan ng cultural. So depende ho yan sa mga aktibidades bukas po ng ating city dito sa lungsod ng Lipa. Alright? Ganang umaga po sa ating mga patrol, number patrol 5, Joseph Polga sa kanyang balita, good morning. And patrol number 12, ito si Bert Lau mula sa Mindanao. And patrol number 13, Alan de Pedro. And syempre si Joran Sambas mula ho sa Bicol Region. So maraming salamat po sa ating patrol sa kanilang pagbibigay po ng balita dito sa atin sa Big News Ngayon Pilipinas. And magandang umaga po sa inyong lahat. At ingat po tayo mga kabig time. God bless. And see you tomorrow again. Dito po sa ating balitaan sa Arangkada Balita Ngayon nationwide. And maghahatid po ng balita at serbisyo publiko kami sa inyong lahat. Ako bang inyong lingkod, Big Time Bong Kapodong, nagpupugay po ng isang magandang umaga and happy Thursday sa ating lahat po mga kabig time. Bye bye and God bless po sa ating lahat. Ang oras po natin ay alas 7:02 na po ng umaga and tayo po ay magpaalam na. And good morning po sa inyong lahat. Saan ka mang sulok ng mundo, ihahatid sa inyo balitang napapanahon, balitang kabang-abang, balitang totoo lamang. Kaya'y tutok ng mga kabigtan anytime para sa big news na yun. Pilipinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Big news na yun. Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, anytime. Big news ka, big time, anytime. Saan ka mang sulok ng mundo, ihahatid sa inyo balitang napapanahon, balitang kaabang-abang, balitang totoo lamang. Kaya'y tutok ng mga kabigtan anytime para sa big news na yun. Pilipinas, para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Big news na yun. Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time, anytime. Para sa balita sa buong Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Big news ngayon Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big time. Big news ka, big time, anytime, anytime. Big news ngayon Pilipinas, kasama nyo araw-araw. Big news ka, big